that we subpoena this 18-year-old daughter of the spouses? Secretary, can you Or implement? what? They have already been invited. Maybe I stand corrected. Issue a warrant of arrest. Secretary, so director. Balikan natin itong ano. Papunta na ako sa number 2 ng ating we can dispense with your presentation, Dr. Kabungkal. Meron pa ba kayong gustong ipakita? Ribs, Wala. likuran, tadyang, Yan lang po tuhod. yun. Wala, hindi tayo nag-x-ray doon. Hindi pa, hindi pa. Tinamaan ka ba sa tadyang, LB? Kaliwa. May bali, nabalian ka, inanda kang sakit. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Po. Hanggang ngayon? Wala na po. Oo. Sa iyong hita, tuhod, Wala na. alak-alakan. Wala po. Wala, hindi ka hinahataw sa lulod. Alam mo yung lulod? Yung lulod, hinataw ka ba doon? Yung baba ng Bigla tuhod. po lang po. Sugat. Pero hinataw ka rin doon. Masakit yun. Kung hinataw ka doon. Opo. Hindi lumabas sa x-ray yun, Doc? Doktor Magalona? Yung lulod. Kaliwa kanan? LB. Kaliwa kanan daw. Parehas po. Kaliwat kanan. Anong ginawa? Tinadyakan? Hinataw ng Hinihila-hila po nila ako. ha? Hinila po. Hinila ka, saan ka hinawakan? Sa paa? Sa buhok po. Hinihila po ako sa... Pakiulit. Nakaluhod po. Nakaluhod ka. Tapos hinila po. Hawak ang buhok o hawak, Opo. saan ka hawak? Sa buhok po. So, paano tinamaan yung iyong lulod? Nagasgasan po. Nagasgas. Hindi hinataw. Opo. Hindi hinampas. Hindi po. Ayun. Bukod doon, saan pa? Siko, sa kamay, daliri. Ito pong mga kamay ko po, binuhusan po ng mainit na tubig. Kumukulo. Medyo, opo, kahango ko lang po sa kalan. Nagluluto ka, nagsasaing ka, nagpapainit ka ng tubig. Anong? Nagiinit po ng tubig na pangligo po ng amo kong babae. So, pinakuluan yon, kumukulo. Sino nagbuhos sa'yo? Yung kasama ko pong katrabaho. Siya ang nagbuhos. Opo, yung boy namin. Bakit inutusan siya? Opo. Anong pangalan nun? Ogi po. Anong pangalan? Ogi. Ogi. Nandun pa yon? Iniwan mo yun doon sa pinapasukan mo? Nung nandun po ako, parang wala na po siya doon. Kasama ba yun sa iyong sinumpaang salaysay na inutusan yon ng amo mo na ibuhos sa'yo sa kamay, Opo. hindi sa muka? Hindi po, sa kamay lang po. So, ginawa naman niya. Opo. So, natural, yung iyong kamay, dalawang kamay, isang kamay. Paras po. Parehas, natural, yan, mapapaso yan ng masakit. Anong ginawa mo na nun? Binigyan po ako ng panglahid po ng sugat. Ointment, siguro. Opo. Gumaling naman. Binigyan ka ng amo mo. Opo. Wala na kayong presentation, doktor? Wala na po. Mapunta ako sa Philippine National Police. Lahat pong ito ay nakaabot sa inyong kaalaman. Hepe? Good morning po, Mr. Chair. Lahat po na narito ngayon. Wala You're po, still under the same oath. Hindi ho nakarating sa inyo? wala po, Your Honor. Kahit isang incident simula noong 2020 hanggang 2023, hindi nakarating sa inyong kaalaman. Wala po, Your Honor. At the same time po, kinausap po yung aming investigator, this officer, tsaka WCPD po. Wala pong nakarating na reklamo. Sino po ba ang women's desk? Yung pong time po niyon, Silis. Sergeant Bacani po, Your Honor. Pero noong 2020 hanggang 2023, nandun na si police officer ba tawag, Maria Elisa Palabay, nandun na siya? Nandun na sa tanggapan ninyo? Yes, Your Honor. Nandun ka na rin? Iba pa? Na-assign lang po ako doon, Your Honor, itong May lang ng 2023.
So doon sa mga pinag-usapan noong huling hearing na nandoon si Miss Palabay, pumasok sa bahay, pumasok sa tindahan, hindi ito na blatter na ni minsan. Wala po, Your Honor. Pinatutuhanan mo yon, Miss Elisa Palabay? Good morning, Your Honor. Hindi po ako nakakapasok doon mismo sa likod po ng tindahan nila. Hanggang doon lang po ako sa lamesa po ni Mrs. Franz para magbayad po ng pinamili ko. After po pagkabayad, umaalis po agad ako. Hindi mo na nakaharap ni minsan si LP Vergara. Nung first time ko po siya nakita, Your Honor, is January 2020. Yun po yung kinuwento ko po last hearing na after namin magpagasolina ng mobile sa tapat, bumili po ako ng prutas sa kanila. Kaya ko po nalaman na siya si LB kasi po tinawag po ni Franz na LB, pumasok ka sa loob ng bahay at maglinis. Ngayon po, kaya po naman ako nalaman ni LB na ako si Ma'am Lisa dahil naririnig din po sa amo na si Mrs. Franz po. Bilang isang alagad ng batas, hindi ba siya humingi ng tulong sa iyo? At kung nangyari 'yon, ikaw ba ay nagkaroon din ng katugunan? Hindi mo ba nakikita na medyo siya ay nagiging matamlayin o medyo parang gustong kumuha ng kakampi o magsumbong? Ganun ba? Bago ka magsalita, tanong LB, nakaharap mo si Ma'am Lisa Palabay, yung pulis na babae. Ikaw ba ay humingi ng tulong? Nagpaabot ka ba ng iyong paghingi ng pagsaklolo sa kanya? Hindi po. Nung pong nandun na po ako sa loob, biglang po siya pumasok doon, tinuro-turo niya po ako, sabi niya, tinaasan niya ako ng boses. Sabi niya po sa akin, pag inulit ko daw po yung ginagawa ko, dadamputin na daw po niya po ako at ipapakulong. Saan nangyari yon? Doon po sa may papuntang kusina namin. Hindi, kasi ang sabi niya, sa gasolinahan daw kayo una nagpangita, nabili siya ng prutas. Hindi ba yun? po. Ilang beses na kayo nagpangita? Basta po, lagi po yan pumapasok sa tindahan sa may kusina. Tapos yun po lagi ang sinasabi pag tinatakot niya po ako. So ilang beses? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima o palagi? Linggo-linggo? Marami na po minsan. So tuwing magkikita kayo, tinatakot ka? Opo, tinataasan niya po ako ng boses. Hindi ka ba humingi ng tulong? Ulitin ko na, Ma'am Lisa, bilang pulis, nahingi ako ng tulong kasi sinuntok ako sa nguso, sinuntok ako sa ilong, sinuntok ako sa sentido, dumudugo pa ito dati. Hindi ka humingi ng tulong? May kaharap ka ng pulis, hindi ka humingi ng tulong? Hindi po. Bakit? Kasi po, kasabi po sa akin ng amo ko ng babae, may kamag-anak daw po siyang pulis. Sino ang kamag-anak niyang pulis? Si Ma'am Lisa po. Tanungin kita, Ma'am Lisa. May kamag-anak mo ba yung sinasabi na amo nga ni... banggitin mo yung pangalan, LB. Sino yung amo na nagsabi sa'yo na may kamag-anak siyang pulis? Yung pong babae, Sino nga? si Franz po. Franz ano? Garcia po. Franz Garcia. Ruiz po. Franz Garcia Ruiz. May kamag-anak daw siyang pulis. Sinabi sa'yo kung sino ang kamag-anak niyang pulis? Pag may bumibili po doon, naririnig ko po ang binabanggit niya pong Lisa. Daw ang kanyang kamag-anak. Opo. At yung Lisa naman, nakaharap mo. Pag nung sabi ng amo kong babae, nung hindi pa ako bulag, tumulong daw po ako sa may tindahan, sa loob ng tindahan. Ito yung gasolinahan. Opo, sa may tapat po namin yan. Nakaharap mo yung Lisa. Opo, pag bumibili po siya ng mga prutas, humihinto po yung motor niya doon. Naka-uniforme? Opo, minsan po naka-civilian. So nakilala mo. Opo. Na yun ang Lisa. Opo. Kaya hindi ka na humingi ng tulong. Opo. Mr. Chair, Yeah. naalala mo ba yung hugis ng Lisa? Hugis ng katawan? Opo, mataba po siya. Ano, maganda? Medyo po, maganda po siya medyo. Mataba lang po. Malabo na talaga mata ninyo, no? Ano pa?
Bukod sa mataba, Yun lang po, nakatataon ko. Sobrang taba po niya. ano, mahaba ba buhok, maikli buhok, o Hindi ko po napansin. Basta po yung katawan niya lang po napansin ko. Hmm. Lagi po siya nakapuyod nakapulupot po yung buhok. Ma'am Lisa, kamag-anak niyo ba si Franz? Hindi po, Your Honor. Sa degree of consanguinity and degree of affinity, Your Honor, hindi po. Wala. Wala po. Doon po sa statement ni LB, ang sinasabi niya po, Your Honor, ang kamag-anak ko daw po is si Mr. Jerry Ruiz. So, both po yung mag-asawa, wala pong dugo na nananalitay na kami kamag-anak, consanguinity, and affinity, Your Honor. Aling LV, Po, ikinakaila ni Ma'am Lisa na hindi sila magkamag-anak ni Franz Ruiz tsaka ni Pablo Ruiz. ayun po lagi pong binabanggit sa akin ng amo kong babae na may kamag-anak daw po silang pulis eh. Na Lisa ang pangalan. Opo. Ikaw lang ba ang Lisa sa police force? Kung sa buong Occidental po, hindi ko po alam. Pero sa Mamburao, MPS po, ako lang po ang Yung Lisa. description niya fits you properly. Yes. Sabi, maganda ka. Sabi, mataba ka. Wala po kaming dugo, Your Honor, na magkamag-anak. Kamag-anak ko yung mag-asawang Pablo and Franz Ruiz. Dahil ako po ay from San Jose Occidental, Mindoro. So, ang pagkakaalam ko po sa kanila is from Benguet. Ma'am Lisa, nasa nawala na yung technical. May larawan dyan kanina ni Manang LB. Papakibalik. Yan. Nung nakakaharap mo ba si Manang LB, eto na yung itsura niya o yung itsura niya ngayon? Yan po yung nasa picture, Your Honor. 2020, maiksi po ang buhok niya. Pero hindi ko po masyadong maano yung mukha kasi napahapyaw lang po ako ng ganon at nagbubusina na po yung mobile. Kailangan na namin bumalik sa police station. Ito yung nakita mo siya noong 2020, ganyan ang itsura niya. Yes, Your Honor. So, yung sinabi niya kanina, kasi ang sabi mo ngayon, pahapyaw. Yung sinabi niya kanina na pinagagalitan mo pa siya, dinuduro-duro pa ba, LB? Ano bang... Opo, tinuturo-turo niya Ano po ibig ako. sabihin ba ng duro-duro? Ganyan po. Tinuturo na ganon. Opo. Let the records reflect that the complainant here, Manang LB Vergara, is shown pointing her finger to reenact what was done to her. So tinuturo-turo ka habang nagsasalita. Hindi mo naman nakikita tong kamay ko eh. So pakiulit ulit, habang kinakausap ka ni Ma'am Lisa, anong ginagawa? Anong ginagawa? Pakimustra mo. Ikaw pag inulit mo pa yan, dadamputin na talaga kita. Tinuturo yung kanyang daliri sa mukha mo. Malayo po ako sa kanya, basta lang po tinuturo-turo niya po. Palayo. So hindi, pero nasa loob ng isang silid, nasa loob ng isang kwarto. Opo. So, sabi mo kanina, Ma'am Lisa, pahapyaw, na parang glance sa Ingles. So, hindi na siguro pahapyaw yung tinuturo. Anong tama doon? Your Honor, yung sinasabi po ni LB na dinuro-duro ko siya, yun po ay tindahan. Yung pong tindahan na yun, Your Honor, ay labas-pasok ang mga customer. At the same time, may mga tindera pong nandoon. Kung yun po, Your Honor, ay ginawa ko sa kanya, may nakakita, may nakarinig po. Sana po, doon pa lang po sa lugar namin sa Mamburao, na nalaman na doon na, naku, si Ma'am Lisa may dinuro tinakot doon. Baka kumalat na po yung pangyayari na yon. So, ganon din po doon sa sinasabi niya na pumasok ako doon sa likod bahay na never po akong pumapasok doon. Meron din po silang mga kasambahay, ang mga Ruiz doon, na hindi talaga ako nakikitang pumapasok po doon, Your Honor. Ako po ay bumibili lang, saglit lang po ang pagbili ko, paglabas ko po ng tindahan, sumasakay na po ako ng motorsiklo dahil kadalasan pong bumibili ako doon, Your Honor, ay umaga. Almusal po ng mga bata, kaya po ako nagmamadali lagi dahil papasok po ang mga anak ko at the same time po, papasok ako ng opisina. So, kanina, at noong huling hearing, ang nabanggit mo ay mobile, nagagasolina. Yung bang gasolinahan, katabi ng
tindahan, ano ba ang dala mo? Kasi magkaiba pag mobile na at motorsiklo. Yung motorsiklo, malamang personal mo yan, di ba? Yes, Your Honor. Scooter. Di ba? Yung Yes. police, sariling motor. Mobile ba ang dala o motor? Yung time po na nakita ko siya, na bumili po ako ng prutas, nakasakay po ako sa mobile habang naggagasolina po doon sa tapat ng tindahan po ng mga Ruiz. Yun po yung nakasakay ako sa mobile. Pero Magkatabi yung gasolinahan at tindahan. magkatapat po, Your Honor. Kalye, tawid lang. Tatawid po ng kalsada. Okay, so pagitan ng karsada at pagitan ng tindahan at ng gasolinahan ay may karsada. Yes, Your Honor. Si LB ay nandoon sa Siya po yung nakaupo po dun, Your Honor, sa Sa tabi ng, yes po, sa tindahan po, sa may tabi ng freezer. sa- Kaya ko lang po siya nalaman na si LB nung binanggit po ni Franz yung pangalan niya na LB. LB, ang sabi ni Ma'am Lisa ay dapat daw nung dinuduro-duro ka mas marami nakakita. Nung dinuduro-duro ka ba, ikaw lang mag-isa o may mga kasamahan ka? Nasa tindahan po sila lahat. Ako lang po yung sa loob ng kusina. Wala po akong kasama. Saan ka ba dinuro? Sa kusina o sa tindahan? Sa kusina po. Ang kusina ay nasa loob din ng tindahan, sa likuran o sa loob? Sa likod po. Ninatay po yun eh. So pinasok ka pa doon sa loob. Opo, nakatayo po siya sa may pinto ng kusina namin. So may kalayuan, siguro mga 2 dipa. Opo, 1 dipa. So hindi sa loob ng tindahan. So wala nakakitang iba. wala po. Kami lang po dalawa ang nandun sa loob. Ilang beses ginawa sa iyong pagkakatanda? Ilang beses ginawa sa iyong panduduro? Marami na po. Ilan? Hindi ko na po tanda. Basta po tanda-tanda ko po. Tinuturo-turo niya po ako. Kasi nung unang panduduro, ang sabi mo, ay pag inulit mo pa yan, dadamputin kita. Opo. So dinuro ka uli, ibig sabihin, may sinasabi meron siyang aligasyon na inulit mo. Hindi ka naman dinampot. Hindi po. Nakailan duro? Para pong 5. 5 beses. Doon din sa kusina. Opo. Yun din, binabanggit mo, yung Ma'am Lisa. Opo. Siya rin yun. Naka-uniforme, hindi? Minsan po naka-civilian po at naka-uniform. In the meantime, nung nangyayari, nasaan yung mga amo mo? Andun po sa tindahan. Naririnig nila? Siguro po. So, bago makapasok noong kusina, kailangan pumasok ka ng tindahan. Opo. Bago ka pumasok ng tindahan, kailangan merong pahintulot? O kahit sinong tao nakakapasok sa loob ng tindahan? Hindi ko po, Hindi, sa iyong pagkakatanda, lahat ng tao ba namimili, papasok sa tindahan o meron lang butas? Gaya ng mga sari-sari store, may butas, ituturo mo yung bibilin mo, doon mo rin iaabot yung iyong bayad. Ano ba yung itsura ng tindahan? Parang grocery na malaki na pwedeng pumasok kahit sino? rosary po. Grocery. So yung namimili, ay talagang kukunin yung kanilang gustong bilhin. Halimbawa, yung mga panghalo sa sinigang, kukunin doon, babayaran, dadalhin sa kahera. Tama? Opo. Okay. Kailangan, kahit walang pahintulot, nakapasok sa tindahan. Kailangan ng pahintulot bago makapasok ng kusina? Minsan po may pumapasok doon po sa may kusina namin. Bakit? Kahit hindi empleyado, kahit hindi kasama mo sa trabaho, may nakapasok? Opo. Bakit nakapasok? Naliligaw o di pahintulot? Pag may magsisiyar daw po. Si Isasam- nandoon. So, kadalasan, para ka makapasok doon, ay magsi-CR ka, kailangan ng pahintulot. Opo. Ay, Nagsasabi sila daw sa amo ko. Sino ang nagbibigay ng pahintulot? Yung pong amo ko, Sino? si Ate Franz. So, yung amo mong babae nagbibigay ng pahintulot para makapasok sa CR na nasa kusina. Opo. Noong bang pagkakataong ikaw ay dinuro-duro, ang sabi ba ni Ma'am Lisa ay papasok siya sa CR o talagang diretso lang sa'yo? Diretso lang po siya doon sa loob. Hindi nag-CR. Hindi po. Sa iyong pangunawa, di yung ba pagpasok ni Ma'am Lisa noong unang pagkakataon ay may pahintulot? Wala po. Bakit? Wala. Paano malalaman wala? Nandun ka sa loob ng kusina, nasa labas yung iyong amo, sabi mo kanina, sa tindahan. Nagulat na lang po ako na biglang pumasok po si Ganun Ma'am kalayo Lisa. ang grocery ng yung mga estante ng paninda doon sa loob ng kusina. Ganun kalayo.
Ilang hakbang? Malapit lang po ang kusina namin doon. So, Hati lang po kasi yun. kung ano nangyayari sa loob ng kusina ay naririnig Opo. ng nasa loob ng grocery. Opo. Kahit yung mga namimili. Opo. So, ang ibig sabihin, yung mga kasama mo sa trabaho ay narinig din yung dinuduro-duro ka. Mga busy po yun eh. Siguro po naririnig nila. Hindi ang nagakilos sila doon. Siguro may tugtog pa doon, bukas na radyo. Opo. Yung amo mo ay naririnig naman kung dinuduro-duro ka? Opo. Hindi ka na sumagot nung dinuduro-duro ka? Hindi na po. Tahimik na lang po ako. 5 beses to. Ano masasabi mo doon, Ma'am Lisa? 5 beses daw, pasok ka doon sa kusina, galing sa tindahan. Wala pong katotohanan yun, Your Honor. Kung ang grocery po, Your Honor, nila is plywood lang po na pinaka-estante ang pagitan. So kung siya po ay pinagalitan ko or na pinagsalitaan ko siya ng hindi maganda, automatic po yun, maririnig po sa labas dahil magkadikit lang po Your Honor. At wala po akong purpose para pumasok po dun sa kusina dahil ako po ay isang customer. Hindi humingi ng tulong sa inyo ang Garcia family na nagsumbong na may ginagawang mali, si Nanang LB Vergara at kayo ay sumaklolo? Wala pong humihingi ng tulong sa akin. Sino man tao po dun sa tindahan, Your Honor. So pinapabulaanan mo rin na ikaw ay kamag-anak, hindi ka kadugo, hindi ka kalahi. Hindi po, Your Honor. Pero gano'ng katagal mo nakilala sina Mr. and Mrs. Ruiz? Bali po, Your Honor, nakilala ko po sila nung 2015. Nung ang tindahan pa lang po, Your Honor, ay nasa kalsada pa. Kasalukuyang ginagawa po yung palengke. So nakikita ko po sila. Tapos 2020 po, yun nga po yung time na bumili ako, hindi po kami masyadong, kumbaga hindi kami vibes po ng Ruiz family. Tapos nag-pandemic, busy na po ang kapulisan para sa mga checkpoint. Sa katunayan po, Your Honor, ako po ay nag-iikot sa bayan ng Mamburao, nagbabandilyo regarding po sa COVID, yung health protocol. And tuwing bagyo po, ako rin po ang naaatasan na magbandilyo doon po sa mga coastal area. Ano yan? Ano ibig sabihin? Bandilyo, yung nagpapaalala po sa tao na dapat na lumikas pag may Announcer. Yes, Announcer. Your Honor. So, ako po sa Mamburao ay madalas po ako talagang naririnig na nagbabandilyo po at nag-iikot. May gamit ka megaphone. Yes, Your Honor. Kasama ko po ang mga, ang madalas ko pong kasama yun, Your Honor, pagbagyuhan MDR. And pag sa health protocol po, minsan po may mga kasama kami na mga taga-LGU Mamburao. So pag nag-iikot ka, nag-a-announce, lockdown nun eh. Malamang-lamang ay, pakipatay na yun sa screen, malamang-lamang ang kaugnayan mo na nag-iikot kasi nagpapatupad ng lockdown, barangay captain? Minsan po kasama namin ang mga kapitan kung saang barangay po nasasakop. Minsan po yung mga barangay tanod po. Oo. So pag anong barangay ba itong kina Manang LB? Barangay 7 po, Your Honor. Barangay 7. So pag ikot nyo, nakasama ang kapitan, wala ba nabanggit si kapitan na, Manang, Ma'am Lisa, meron kang pumunta rito na LB na bumalik uli sa amo. Kilala mo ba yon? Hindi nyo napag-usapan yung... Wala po, Your Honor. Pero magkakilala kayo ni Kapitan Patal. Opo, kasi po, Your Honor, isa po ako sa nag-iikot sa 15 barangays. Nagkakandak po ako ng symposium lecture. Kaya lahat po ng kapitan, kilala po ako. Ako rin po ang uma-attend ng BADAC and BPOC meeting So, monthly. hindi nyo napag-usapan ni Kapitan yung tungkol sa kaso ni Manang LB. Hindi po, Your Honor. Nakita ko lang po siya nung sa TV na. Sa TV. Ito na yung Ito na pong huli. Itong pagkakakilala nyo sa pamilya Ruiz, dahil may tindahan dati sa labas nung ginagawa kanyo yung pamilihang bayan, yung huling sinasabi ni LB ay 2020, kayo po ba ay maituturing na kung hindi kayo kamag-anak, kaibigan? Hindi po, Your Honor. As in, ang relasyon lang po namin sa kanila is customer po nila ako. Suki. 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 Yes, Your Honor. So suki, alam mo suki, ano talaga yan? Nagsisigawan pa yan. Alam mo sa Divisoria, pag pumunta ka, kahit di ka suki, suki ang tawag sa'yo eh. Suki, dito ka na, parinig ka na.
Di ba? So suki ka ang trato Yes. sa'yo. Yes, Your Honor. Marami po talagang namimili dun sa tindahan ng mga Ruiz dahil mura po ang paninda nila. So suki ka, nakaka-discount ka rin siguro. Hindi naman po, Your Honor. Kung ano po yung presyo nila, sa iba, presyo rin po sa akin. So, lahat yon pinapabulaanan mo. Alam niyo sa hearing na ito, patas tayo, pinasalita natin lahat. Ngayon naman po, ay ating tatanungin, hindi na natin matatanong ito si J.R. Mines. At wala ata dito. Comsec, hindi ba natin Yes, Your tinatawag to? Ha? Kasasabit lang yung kanyang sinumpaan sa daysay. Kung magkakaroon pa tayo ng isang pagdinig, ay dapat makakaharap din ito si J.R. Mines alias Dodong. Si alias Dodong ay nagsabit na kanyang sinumpaang sa laysay. Pero mataas ang kanyang sweldo, 8,000. Tama ba ito, Manang LB? Mas mataas ang sweldo ni Dodong? Opo. Pero sa iyong pagkakaalam, yung bang mga kasambahay doon ay pinasusweldo? Opo, ako lang po ang hindi. Hindi ka nagreklamo? Ay, ilan po kaming hindi nakasweldo nung pong dalawa. Kasi si Dodong na sa kanyang sinumpang sa laysay, 8,000. Hindi rin po siya sinusweldohan. Parehas po kaming dalawa. So hindi kayo, siyempre nag-uusap-usap kayo pag yung bago matulog siguro o pag may libre kayong oras, o Dodong, nakasweldo ka na ba? Nag-uusap-usap kayo. Nalalaman nyo rin na yung iba ay nakasweldo. Siyempre, pupunta sa palengke yan, bibili ng bagong damit, siguro, magpapadala ng pera sa kanilang mga kamag-anak. Napapag-usapan ba yan? O lahat kayo hindi pinasweldo, pinipili lang na Kami lang po dalawa ni Kuya Dodong. ang ayaw pasweldohin? Opo. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Si Dodong sinasaktan din? Hindi po. Bakit? Tinataasan lang po ng boses ng amo ko. Si Dodong ba bago lang? O kasabay mo? Baguhan lang po. Bago lang. So mga 2021, 2022? Bago lang po yun eh. Si Dodong ba nandun pa hanggang ngayon? Wala na po. Paano siya nakaalis? Sa iyong pagkakatanda. Tumakas po yun eh, na hindi nagpaalam. So, hindi kayo nag-usap, LB, ako hindi ko na kaya ito, tatakas na ako, gusto mo ba sumama sa akin? Wala ba Hindi. ganon? Wala po. Hindi ka nahikayat nung tumakas si Dodong na, ay tatakas na rin ako. Anong taon tumakas si Dodong? Sa iyong pagkakatanda. Hindi mo na matandaan? Hindi ko na po Pero tumakas siya. Dala-dala ang mga damit, hindi na nagbalik. Wala po siyang dalang damit. Taga saan to si Dodong? Attorney, paano tayo nagkaroon ng sinumpaang salaysay ni Dodong? Eh, nakatakas na pala ito. Paano mo ito nakontak? Actually, Your Honor, Dodong was interviewed by Mr. Dennis Dato. Na-interview sa TV. Mr. Dennis Dato gave to me the number of the person handling Miss Dodong. Miss ba ito? The person handling Dodong, because according to Pero si Dodong lalaki to. yes, Okay. yes, Your Honor, but the person handling Dodong is it seems that his employer. He was brought to nearby municipality for security reason. So, si So- Dodong ay nasaan ngayon? Nasa Mindoro o nasa Batangas? I believe he was in Mindoro, but I attended the office of the city prosecutor when he subscribed that sinumpang salaysay, Your Honor. So, lumabas na. He came out in the open. Si Dodong now is no longer in hiding and is willing to testify. So, itong si Dodong ay naging bahagi rin ng household. Tumakas, hindi na nainda yung... hindi sinaktan, LB? Hindi po. Tumakas lang Opo. dahil hindi pinapasweldo. Opo. Hindi ka niyakag. Pa? Hindi ka inanyayahan na tumakas din. Hindi po. Hindi kayo nag-usap. Hindi po. Ngayon, nagkausap na kayo ni Dodong? Hindi pa po. Pero titistigo siya para sa iyo. Ayan oh. Ang sinumpaang salaysay ni Dodong, nakalagay dito sa number 4 paragraph, nakita at nasaksihan ng dalawang mata ko na inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LB ang kasamahan namin na mga trabahador din na sina Patrick at JM. At hindi ko po Opo, alam... totoo po yan. Teka muna, patapos muna ako. At hindi ko po alam at batid ang mga tunay na pangalan nila kung mga tigasaan po. So meron bang kasamahan ka sa trabaho na Patrick at JM?
Opo, totoo po yan lahat ng mga salaysay ni Kuya Dodong. Ayo, ilang taon na to si Dodong? Para pong nasa 58 na po yan o 57. Yung Patrick at JM, tumakas din? Hindi ko lang, yung pong si JM, matagal na po siyang wala doon. Pinapasweldo, hindi pinapasweldo? Nagsusweldo po siya. Si Patrick, Ganon din po. Ewan ko lang po kung nandun pa hanggang ngayon itong si Patrick at JM, sinaktan din sa iyong pagkakaalala? Opo, Sinaktan din? opo. Anong pananakit sa kanila? Yun nga po, sinusuntok-suntok po. Sinuntok din, lalaki pare. JM ba, babae, lalaki? Babae, lalaki po. Lalaki, sinaktan din ito. Nino? Sino Yung- nanakit? Yung dalawa po, si JM at si Patrick. Hindi nga, sinaktan sila Nino. Sino ang gumulpi sa kanila? Sino ang nanakit? Ay, wala po. Hindi po. Ako lang ulit- pong Ulitin ko. sinasaktan. Si Patrick at JM ay naging saksi ng pananakit sa iyo sang-ayon kay JR. Gidodong. Pero ang tanong ko, si Patrick ba at si JM ay sinaktan din, pinaglabisan din, pinagmalupitan din? Hindi po. Hindi. Saksi lang sila. Opo. Pero sila ay pinapasweldo. Opo. Kapunta na ngayon tayo sa bahagi ng ating inimbitahan ngayon. Nagpapasalamat ang committee ito at kayo ay dumalo. Pero nung unang pagdinig ay kayo ay hindi nakadalo. Ang tinutukoy po natin ngayon ay ang mag-asawang Ruiz. At sa akin pong pagkakalam, kayo po ay merong mga abogadong kasama ngayon. Sino po ang mga abogado? Ayun, nasa likuran. Pakilala kayo. Dito po sa komite ng Senado, ang mga abogado po ay hindi nagsasalita but you are allowed to give advice to your clients. So, sino po ang mga abogado? For the record, gusto namin malaman ng committee ito kung sino yung mga abogadong narito. Comsec, alam mo ba? Hindi pa? Can you identify yourselves? Respectfully appearing, Your Honor, as counsel for the Ruiz. Identify family. yourselves. My name is Attorney Lorman T. Arugay. With me, Your Honor, is Attorney Aniceto Amugao, Attorney Ed Bungkin, and Attorney Ryan Mangulabnan, Your Honor. The committee recognizes your presence here. But again, per the rules of the committee, only the resource persons will be allowed to speak. You may give your advice correspondingly, but the committee will just recognize your clients in the persons of Mr. Pablo Ruiz and Franz Garcia Ruiz. And I would assume that mag-asawa po ito. So, marami po ang katanungan dito. Padating din po yung mga ibang kasamahan namin sa Senado. Nagkataon lamang po na meron ngayong Senate Electoral Tribunal nakasabay, kaya wala dito yung iba na nag-indicate ng kanilang hangarin na magtanong. But with us is Senator Jinggoy Estrada, who indicated that he will be propounding some questions. Your witness, Senator Jinggoy Estrada. Thank you, Mr. Chair. Before that, I will still stand by my manifestation to issue a warrant of arrest unless otherwise they obtain a TRO from the proper court. You are referring, Your Honor, to the minor. Yes. Any word from your, before you proceed, Senator Estrada, any word from your Assistant Secretary for Legal Affairs? Identify niyo kung sino yung ASIC ninyo. Maraming salamat po, Senator. I've conferred with the legal officer of the Department of Social Welfare and Development, and according to USEC NED, maaari naman pong maimbita provided na ma-accompany USEC NED po, our legal officer po. Apelido. Hindi ko Parang kilala. hindi kayo magkakakilala sa DSWD. Sorry po, Senator, na ano lang po ako sa palayo ni USEC NED. Net, Um, babae, lalaki. Lalaki po, Senator. Para ikaw na cross-examine ko, ganun katagal mo nakakilala? Ano apelido niya, for the record?